Magandang gabi sa lahat, lalo na sa mga classmate ko dyan sa CWC at sa mga teachers namin. At of course, sa lahat din na pwede makadinig sa Word of God na i-share ko ngayong gabi. Una, nagpasalamat ako sa Diyos kasi inisip ko na talagang isang opportunity na makashare sa Word of God dito sa klase natin. Yung i-share ko po ngayon ay makikita sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. So now, faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Manalangin pa tayo. Panginoong Diyos, we thank you so much that today we can hear your words again. Thank you so much that we believe that you are going to bless each and every one of us, especially our heart, na makapakinig po kami at saka mailagay sa mga puso namin para matuto po kami sa iyong salita. We thank you so much and give you glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Dito sa talatang ito, parang hindi masyado natin maintindihan minsan pag hindi natin nadig. Pero sa ngayon, gusto ko iparating sa inyo na sobrang dami ang pwede natin matutunan sa verse na ito. Una sa lahat, ito ay makikita natin dun sa sinabi ni Jesus nung nandito pa siya sa sanlibutan, nung kasama sila ni Peter. Dun sa sinulat ni Matthew dun sa Matthew 16:18 na sabi ni Jesus, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Dito mga kapatid, nakikita natin na sinasabi niya kay Peter na i-raise up niya yung mga believer simply sa kanya kasi siya yung rock. Saka yung believer na yun dapat, sabi niya, well connected sa kanya. At syempre, maintindihan natin yun kasi doon sa isang talata na naisulat din ni John, doon sa chapter 15, kino-compare tayo na si Jesus ang true vine, then we are the branches. And sabi niya doon sa ibang verse, sabi niya, depart from me, you can do nothing. So that is our status, our connection to God. Pero hindi masyado natin intindihan. Buti na lang si Paul, sa tulong ng banal na espiritu ay naisulat niya dito na ito nga, yung faith, hope at saka love. Kasi base doon sa kanina, yung mailarawan natin doon sa upon this rock I will build my church. Kung ihahambing natin na talagang bahay baga, tapos doon siya itinayo sa bato, of course hindi lang basta tatayo yon. Kailangan natin ng mga elements na talagang mag-connect sa bahay at sa bato. At saka yung alam natin na posible na elements na magamit doon, siyempre yung semento, ganon, buhangin, ganon, saka yung mga steel bars at iba pang gamit na pwede mag-connect sa bahay at saka sa bato para dumating man yung mga at least hindi siya magigiba. Pero dito naman kasi yung church na pinag-usapan dun believer yun eh. So dito, pag si Jesus ay nag-raise ng isang believer o tayo mga believer, dapat may mga elements na nakakonect kay Jesus at saka sa mga believers. At ito yung sinasabi, yun ang elements na tinutukoy ni Paul, yung faith, hope, at saka love. Ito yung nagko-connect sa atin sa Diyos. At para maintindihan natin ito, alam naman natin talaga yung faith. Sabi ng Hebrews 11:6, without faith, no one can please God. Masisiyahan talaga yung Panginoon natin pag nakikita na yung isang tao na pumaliklob sa Kanya at siyempre maniniwala sa Kanya. Yun ang kasiyahan ng ating Diyos. Pero alam din natin na yung faith na yan, kasi pag tinanong mo ngayon sa mga tao, lalo na halimbawa sa mga kakilala mo, kung naniniwala ba sila sa Diyos, siyempre ang sagot nila dun naniniwala. Pero alam naman din natin talaga na yung faith dapat base dun sa sinulat ni Paul sa Romans chapter 10 verse 17
Na sabi ni Paul doon, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So dapat kung maniniwala tayo sa Diyos, maniniwala tayo kay Jesus, nakabase sa madinig natin sa Bible o kaya mabasa natin, mapag-aralan natin. Kaya ayun, alam din natin mga kapatid na yung sinasabi ni Jesus doon sa John 10:10 na yung magnanakaw ay pumunta dito para magnakaw, manggiba at saka magpatay. Tapos si Jesus nagpunta dito para bigyan tayo ng life, yung abundant life. Alam naman natin na yung pwede nakawin ng Satan sa atin, isa yun yung faith natin. Imbis na maniniwala tayo sa Diyos, lagyan niya ng doubts yung mga puso natin, yung mga pag-iisip natin. Kaya ayun, mahirap para sa isang Kristiyano na kanang yung bang medyo mababaw yung kanyang faith, hindi masyadong malawak yung pinagugutan ng faith. Kaya ayun, kailangan natin i-work out yun. Di ba sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi niya, dapat i-work out natin yung salvation natin with fear and trembling. Alam naman natin pareho mga kapatid na ang paniniwala natin sa Diyos, yung faith natin, yung benepisyo na makukuha natin dyan is talagang yung tinatawag na everlasting life. Sabi kasi sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith. So ayan, kinakailangan talaga natin na magkakaroon ng faith para sa kaligtasan natin. Ang problema natin ngayon sa mga believers natin, sobrang dali lang sila makalisod ganon. Madali lang sila mawala sa pag-serve kay God kasi yung pundasyon ng faith ay napakakunti. Mga 3 bersikulo lang yata ang alam, Ephesians 2:8-9 lang, Romans 3:23, ano pa ba yung mga iba dyan? Kaya ito mga kapatid, dapat natin tandaan na i-work out talaga natin. Dagdagan natin yung faith natin, basa tayo ng basa ng Word of God, study tayo ng study, para madami yung mga bersikulo natin na makukuha na nagtutukoy doon sa faith. O, di ba? So, faith, ang sources natin dyan para lumaki at dumami, yun, Word of God. Kaya, huwag tayo maghinto na study sa Word of God. Sabi nga ni Salmista David na day and night siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Iwan ko lang kung kakayanin natin 'yon. Basta 'yon. Huwag tayong mag-delay ng time. Aral tayo ng aral sa Word of God. Pangalawa, itong sinasabing pangalawang element itong sabing hope. Alam naman natin yung mga buhay Kristiyano natin minsan sa loob ng 5 taon, nabalitaan mo sobrang aktibo sa pag-serve kay God. Lumipas naman yung mga taon, malaman mo na lang na wala nang samba-samba ganun, hindi na umattend ng fellowship. Bakit nangyari 'yon? Kasi ninakaw nung kalaban yung ating yung bang Tagalog noon, yung hope, yung ninakaw sa atin. At siyempre may kakulangan din tayo doon kasi hindi natin masyadong na-studyhan yung Bible, hindi tayo nagbasa na masyado. Linggo lang minsan, hindi pa tayo napunta sa church. Kaya ayun, yun ang nangyari. Hindi walang bang tawag doon? Hindi siya makapatuloy-tuloy sa kanyang pag-serve sa God. Alam naman natin pareho na yung sources ng hope natin is sa Bible pa din, lalo na yung mga promises ni God. May isang author dito na namin sa YouTube, sabi niya, it takes 3 years and a half sa kanya na nag-compile kung ilan ba yung promises ng God mula Revelation hanggang Revelation, mula Genesis hanggang Revelation. At sa kanyang pagre-research, yung nalaman niya, nasa 8,742 promises of God. Galing sa Genesis hanggang Revelation. Yung alam na natin pareho, siguro yung alam na natin na promises of God is yung you will leave me nor forsake me, ganon. Tsaka yung sabi ng God, mas malaki siyang nasa sa atin kaysa
sa kanya na sa sanlibutan. Ayun, ano pa ba yung mga promises? Ang dami. Eh, wala eh. Hindi tayo nag-aaral masyado eh. Kadalasan ng mga believers natin matumal sa pagbabasa ng Bible eh. Kaya tayong mga pastors, mga workers ni Lord, talagang i-emphasize natin yun sa mga churches natin at talagang kung pwede ipamemorize talaga yung Bible kasi yun ang sabi ng God eh. 'Di ba sabi niya sa John chapter 15, if you will remain in me and my words remains in you, ask and it shall be given to you. O di ba? Paano yan mag-remain sa atin kung hindi natin na-memorize? Kaya kailangan talaga mag-memorize. Alam naman natin pareho yung during sa after si Jesus nag-fast ng sa Mateo 4:4, sinasabi niya diyan na dapat hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang kundi sa mga bawat salita ng Panginoon. Tingnan natin sa mga susunod na bersikulo, yung natempt siya ni Satan, gumagamit si Satan ng mga verses. Tsaka yung sinabi rin ni Jesus, mga bersikulo rin para panlaban doon. Di talo ang kalaban doon kasi marami siyang bersikulo. Si Jesus, Diyos yun. Nag-memorize pa din ng mga bersikulo. Alam niya lahat yung bersikulo. Pinapakita ni Lord Jesus sa atin na tayo man ay kailangan nating i-memorize yung verse. Huwag tayong masyadong mag-rely dun sa mga Google at saka sa mga concordance na yan. Darating yung panahon, mawawala yan. After many years, yung mga cellphones natin, may iba na naman yung disenyo. Iwan ko lang ba, baka wala na yung Google na din na yun. Saan tayo pupulutin? Balik pa din tayo doon sa basic na dapat mag-memorize. Ngayon na ang tamang panahon mga kapatid. This is now the right time na kailangan nating mag-research talaga. Tsaka yung mga word ni God, kailangan natin i-memorize din talaga. Dito sa church namin, sa division namin, yun ang pinaka-focus namin dito sa Judah team ng Foursquare. Yung mga churches namin dito, sina-challenge talaga natin na in fact, last month, yung mga lessons namin, nag-start kami sa pag-memorize ng mga books from Genesis hanggang sa Revelation. Mahirap nga eh. Hindi nga masyadong may memorize. Pag hindi mo yan na-memorize yung mga books, paano mo memorize ngayon yung mga verses? Sobrang dami nun. Di ba? Sobrang dami nun. Pero, yung challenge ng district superintendent namin, sabi niya, kahit 1 week, magkakaroon ka lang ng mga 4 na bersikulo na may memorize. Di ba? Sa isang buwan, di magkano na yon? 4 times 4. 16 na yon. Times 12. Di sobrang dami mo na may memorize sa 1 year. Ang nangyari kasi, nag-pass na yung another year. Ganun pa rin yung mga bersikulo natin, hindi man lang nadagdagan. Di ba? So, kailan pa ba tayo magdo-double time? Kaya mga kapatid, kinakailangan natin. Alam naman natin pareho kung hindi natin alam yung mga promise ni God, saan tayo kakapit kung may mga trials sa mga buhay natin? Paano natin masustain yung life natin as Christian? Baka isang araw, malaman na lang nila na hindi na tayo nagsiserve. Bumalik na tayo sa sanlibutan. Huwag naman sana. Kaya kailangan natin work out. Hindi natin dapat pabayaan na mangyari yun. Lalo na sa mga tagasunod natin sa church. Kaya ayun, workout natin. Dapat may pangkakapitan tayo na yung hope natin ay increase. Kasi alam naman natin na si Jesus lang talaga yung hope natin. So pagyamanin natin yung mga bersikulo, dagdagan natin at dagdagan daily sa mga devotions natin. Dadagdagan natin sa mga pagpangaral natin, bigyan natin ng diin na makonsolidate natin yung mga topic na mga ganyan para matuturuan yung mga ka-church natin. Ganon. At yung isa pang elements na napakabigat, yung love. Kasi yung love na ito, sabi dyan sa verse na binasa natin, ito yung pinaka-greater. Totoo nga naman talaga. Kasi ang love, ito yung, kita mo naman yung sa mga younger age pa natin, nung unang beses na nagkakaroon tayo ng sweetheart baga, klaro naman talaga doon ang lahat ng gusto mong gawin gusto mo talagang ma-impress yung girlfriend o boyfriend mo baga.
Yun naman talaga ang ano tapos yung nasa ano mo, yung mga feelings mo, gusto mo, palagi mo siyang kasama kasi in love ka eh. Eh, kaya mas ano yan, kasi dapat magkakaroon tayo ng pagmamahal talaga na matindi sa Panginoon. Kasi pag love mo na si Panginoon talaga, ay nako, walang bagay na hindi mo dapat na ikagalak niya. Talaga. At sabi ni Jesus doon sa talata ng John chapter 14 verse 21, sabi niya, yung mga gumagawa, sumusunod sa utos ko, yun ang mga taong nagmamahal sa akin. O di ba? Napakahirap para sa isang Kristiyano na sumunod sa mga simpleng utos ni God kasi wala pa na-develop yung pagmamahal. So yung tanong dito, paano ba natin ma-develop yung pagmamahal talaga sa kay Lord? O, di ba? Sige, ganito na lang. Nung mga sa kabataan pa natin, di ba yung pagdagdag sa in love sa isa't isa, di ba? Yung halimbawa, palagi kayo nag-uusap, ganon. Halimbawa, palagi mo siyang makikita, palagi mo siyang nilalambing, palagi ka rin nilalambing, ganon. Tsaka, magsishare kayo ng mga problems ninyo, yun nga, nag-uusap palagi. O, di ganon din siguro sa Diyos. Kailangan natin siyang kausapin palagi. Kaya lang, pag makita tayo ng mga neighbors natin, baka sabihin nila, sintong-sintong tao to. Nag-uusap kahit nag-isa. O, di ba? Kaya nga, sabi, i-close mo yung yung bintana mo para walang makamasid sa'yo. Baka naman ikakalat nila sa social media na sinto-sinto na yung tao yun. Naging Kristiyano ka lang. O, di ba? Kailangan mong kausapin si God palagi. Siyempre, makakausap natin siya, malaman natin yung mga instruction niya kung basahin natin yung Word of God. Tapos, ang Diyos naman makikinig sa atin, two-way kasi yung communication Kailangan mo magsalita, dumaldal ng dumaldal, kailangan mo rin makinig sa Kanya para mabuo yung relationship ninyo. O, di ba? Mabubuo yung love. O, ganito lang, kausapin mo yung Panginoon sa pamagitan ng mga prayers and request mo sa buhay, sa mga gusto mong mangyari sa ministry mo, kausapin mo ang Diyos. Kung gaano yung frequency mo sa pakikiusap sa Panginoon, depende na yun sa'yo, basta kayo nang bahala sa Diyos. Tapos, on the other side, kung gusto mo namang madinig yung instruction ng Panginoon, di magbasa ka, o kaya, pumunta ka sa, halimbawa, may mga situation din naman na hindi tayo nagpi-preach, di makinig tayo sa mga preachers din para makapulot tayo ng aral, malaman natin yung mga freskong instruction ng God. Ito, bakit kamo sabi ni Apostol Pablo, importante yung love? Kasi, sa lahat ng elements na nagdi-describe sa connection natin ni God, iba si love. Kasi yung faith, galing lang ito sa atin. Paniniwala natin sa Diyos. So, in response, masiyahan ang Diyos. Pero, sarili natin itong connection. Tayo mismo ang bumuo nito patungo sa Lord. Kumapit. Dahil sa faith natin, naging maganda yung kapit natin sa Diyos. Tsaka, pati din yung hope. Base din yun sa atin. Tayo ang involved doon. Kumapit tayo, mayroon tayong pag-asa dahil may Diyos. Pero yung love, two parties yun. Tayo, bubuuhin natin na love natin yung Panginoon. Samantala si Panginoon, sobrang dami ang bersikulo na nagpahiwatig na love tayo niya. John 3:16, isa na. Sobrang dami dyan. Sabi ng Diyos, hindi pa napundar, hindi pa nagawa yung kalibutan, yung word, pinili na nga tayo niya Ibig sabihin, ang daming bersikulo na papatunay na mahal tayo ng Diyos. Kaya kung i-draw mo yung love, parang aros siya na galing sa iyo na sa Panginoon, nakakabit. Saka yung Panginoon din, in response, meron din siya para sa tao. O, di ba? Di dalawang kapit. Kaya ayun, may faith ka na, tapos may hope, dadagdagan ng love. So, ano pang mangyari? Masaya ka dahil pag mayroon kang love, napakadali gawin yung mga trabaho ng Diyos. Tapos napaka-excited. Yung excitement mo nandun, yung
joy, yung peace of mind nandun. Kasi mapuno ng pagmamahal eh. Kaya ayun, ang ating problema ngayon is bihira lang yung mga kasamahan natin sa paniniwala na may ganitong may ganitong feeling sa God. Pero pag tinanong mo siya, sabi niya, mahal niya ang Diyos. Pero hindi, kahit paninigarilyo lang yun, makita mo naman yung mga bagong mga Bible studies natin. Mahal niya, sabi niya, mahal niya ang Diyos, pero hindi niya mag-give up yung paninigarilyo. So, saan ba yon? Hindi niya pwedeng i-give up yung pag-iinom, pagsasabong. Hindi niya pwede. Yun lang yung changes niya. Dahil dati, yung kanyang manok, 20. Ngayon, dahil na siya ng Word of God, naging 15 na lang. O, wala. Hindi niya mag-give up yung kasi hindi, sa bibig lang yung sabi niya na mahal niyang Panginoon. Pero sabi ni Jesus, para sa mata ng Diyos, kilala niya kung sino yung nagmamahal sa kanya talaga. Kasi, yun ang mga tao na napakadaling gawin yung mga utos niya. Saka, napakadaling i-put into practice ang lahat ng mga words niya. Kaya yun, challenge sa atin, ito, dapat huwag tayong masyadong mag-alala. Dahil kung gumawa tayo ng paraan para ma-develop yung relation natin kay God, yung love, may isa pang sinabi si Paul. Sabi ni Paul kasi sa 1 Corinthians chapter 12, sa last verse, sabi niya, lahat ng gift ay binigay na sa atin through the Holy Spirit. Pero, yung pinaka-greatest gift na dapat i-ambition natin, itong sa last, dapat i-desire natin yung pinaka-greatest gift, and that is love. So siguro, di ba, sabi din ng Word of God, yung God din mismo, yung, halimbawa, yung heart natin ay medyo matigas, di ba siya yung papalitan niya yung heart natin na matigas, papalitan niya ng malambot, na yung heart na marunong magmahal sa kanya. O di ba? O kaya kantahin mo lang while you are praying, asking God na gumawa siya ng paraan para mapalitan yung puso natin na minsan masyadong parang walang pakialam. O di, while you're singing this song, dalangin natin sa Diyos, di ba may kantang tukma dyan yung sinasabi na a pure heart, that's what I long for. Ayun. Di ba sa chorus doon, a heart, sabi, a heart that hide your words so that sin will not come in. A heart that's undivided and the one you ruled and reign. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Pwede rin yung mga members natin sa church, sasabihan natin sa kanila na para magkakaroon sila ng feeling na ganito, yung palaging in love sa God, idalangin natin, nabigyan tayo ng ganitong uri ng heart. Alam naman natin pareho na yung isa sa pinakasikat na church natin noon, ay ito yung reklamo ng God sa kanila. Di ba yung church sa Ephesus? O di ba? Lahat ng mga kaaktibuhan sa church, siya na yung pinaka-active. Siya na yung pinaka-talagang example church kung i-evaluate mo. Pero ano sabi ng Diyos? May isa kayong kulang. Nawala yung first love nyo sa akin. Doon talagang importante ito, mga kapatid. Kaya, think about it. Think about it. Kailangan nating sisikapin ito at saka idalangin sa Panginoon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.